Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Oscar show, na ipinalabas taong 2026. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Isang pinuno ng gang na nagngangalang Throne ang dumating sa kanilang tagong lokasyon, at tinawag ang kanyang mga kasamahan na sina Slay at Random para sa kanilang susunod na gawain. Sumugod sila papasok sa Kwan Grocery Store na armado ng mga baril. Nasa loob si Mon at inaasikaso ang isang transaksyon sa isang babaeng may bata na nakatayo sa tabi niya. Lumapit ang gang kay Mon at inutusan ang babae na lumayo. Nag-abot si Mon ng $150 bilang ransom, ngunit ang kasunduan ay $500 kada linggo, at wala pang ganoong halaga si Mon sa ngayon. Galit na galit ang gang at inutusan si Mon na lumabas mula sa likod ng counter. Habang tinutukan nila siya ng baril, biglang dumating ang kapatid ni Mon na si Jintao, na may hawak na sarili niyang baril at inutusan ang gang na umatras. Hey! Don't worry, I got it. Binalaan ni Mon ang kanyang kapatid na mag-stand down. Si Random na wala sa paningin ni Mon, ay nagpaputok ng kanyang baril at agad na napatay si Jintao. Tumakas ang gang, at dinukot kasama si Mon. Nabaril din ang batang nasa loob ng tindahan habang nagaganap ang kaguluhan. Samantala, inihanda ni Oscar Shaw ang kanyang sarili at tumungo sa tavern ni Ernie. Hey, Ernie, what's good? Matapos ang maikling sandali kasama si Ernie, pumunta si Oscar sa kanyang karaniwang gawain sa paglalaro. Dumating si Ray at nakipag-usap kay Oscar. I'll be right back. Hey, yeah. I'll be right back. Nang maglaon, lumabas si Oscar nang matapos ang laro, at napansin ni Oscar na kausap ni Ray ang isang lalaking nagngangalang Cesar. Agad nakilala ni Cesar si Oscar, dahil sa dati nitong reputasyon sa pulisya. Maya-maya, umalis na si Cesar, at binigyan sila ng 2 Cuban cigar. Tinanong ni Oscar si Ray kung sino si Cesar, at ipinaliwanag ni Ray na sinusubukan niyang makipagtulungan kay Cesar, at pinag-uusapan nila ang mga potensyal na plano sa pamumuhunan. Pagkatapos ay ikinwento ni Ray kay Oscar ang tungkol sa marahas na insidente, na naganap noong nakaraang gabi sa Kwan Grocery Store. Ipinakita niya kay Oscar ang kanyang baril na inihanda kung sakaling mangyari muli ang ganitong insidente. Pagkatapos nito, bumisita si Oscar sa Kwan Grocery Store upang bumili ng mga gamit para sa kanyang sarili. Doon ay napansin niya ang isang abiso ng pagkidnap kay Mon Kwan. Kinausap ng ina ni Mon na si Oscar tungkol sa kanyang nawawalang anak. Paglabas ni Oscar ng tindahan, isang batang lalaki na nagngangalang Andre ang lumapit sa kanya at humingi ng pera. Inalok ni Oscar si Andre ng pera kapalit ng pagbitbit ng kanyang mga pinamili pauwi ng bahay. Sa kanilang paglalakad, nasaksihan nila sina Throne at Slay na nakikipagbarilan sa isa pang gang. Get down. Are you okay? Man, I'm fine. Pagdating nila sa bahay, binayaran ni Oscar si Andre. Dusty $5, and you live in a house like this? You be careful. Whatever. Balik kay Ray, pagkauwi niya ng bahay, agad siyang nagpahinga habang kinakausap ang alagang pusa. Nakarinig siya ng ingay mula sa labas, dahilan kaya nag-imbestiga siya at nakita ang isang taong nagtatangkang buksan ang kanyang sasakyan. Hinarap ni Ray ang magnanakaw gamit ang baril at nakilala niya ito bilang si Slay. Pagbalik ni Ray sa kanyang bahay, napansin niyang bukas ang gate at napagtanto niyang may nakapasok sa loob. Kinabukasan, pumunta muli si Oscar sa tavern ni Ernie at hinanap si Ray, dahil hindi pa ito dumarating. Ray's late again? Sinubukan niya itong tawagan, ngunit walang sumasagot. Nag-aalala para sa kanyang kaibigan, pumunta si Oscar sa bahay ni Ray. Pagdating ay nakita niya roon sina Detective Perez at Ross. Dati nang nakatrabaho ni Oscar si Ross noong naka-duty pa siya sa pulisya, at ipinakilala ni Ross si Oscar kay Perez. Nakita ni Oscar ang bangkay ni Ray na nakahandusay sa sahig, at ipinaliwanag ng mga detective na naniniwala silang napatay siya sa isang pagnanakaw. Pinatay pa nga ng mga nanghihimasok ang kanyang alagang pusa. Nakipag-ugnayan ang may-ari ng bahay sa pulisya, matapos matuklasan ang kanyang bangkay. Gayunpaman,
Mukhang walang ninakaw sa bahay, at walang senyales ng pag-aaway. Nang maglaon sa pag-uusap ay nalaman ni Oscar na ang kanyang dating kasamahan na si Frank Archer, ay naging commander na ngayon sa istasyon ng pulisya. Ipinaliwanag ni Ross kay Perez na minsang nagtulungan sina Ray at Oscar sa isang kaso ng droga, at sa investigasyon na iyon, isang puting lalaki ang napatay at pinilit silang dalawa ni Archer na magretiro. Mula noon, nabubuhay na sina Oscar at Ray sa kanilang mga pensyon. Sa opisina, pinuntahan ni na Ross at Perez si Archer at pinag-usapan nila si Oscar. Ngunit sinabihan ni Archer si Perez na magtuon lamang sa investigasyon at huwag maghanap ng mga dahilan para manghikayat ng iba. Habang umiinom sa tavern ni Ernie, lumitaw ang dating asawa ni Oscar na si Vanessa. Matapos magretiro si Oscar sa departamento ng pulisya, nagbago ang personalidad nito, na naging dahilan para iwan siya ng asawa. Mula noon ay nag-asawa muli si Vanessa at nagkaroon ng mga anak. Sa kabilang dako, pinilit ng gang na dumukot kay Mon na magprostitusyon habang nakadroga pa rin. Kinabukasan, sinandatahan ni Oscar ang sarili at dumalo sa libing ni Ray. Nang matapos ito, at bago pa makaalis si Oscar, nilapitan siya ni Archer at kinumusta. Nagkaroon ng tensyon ang usapan, hanggang sa nakialam si Ross at niyaya silang uminom, ngunit tumanggi si Oscar at umalis. Napansin ni Oscar na dumalo si Cesar sa libing at kinausap din si Archer. Kalaunan ay natuklasan ni Perez ang mahigit $200,000 na nakatago sa loob ng bahay ni Ray, at ipinaalam ito kay Ross. Iminungkahi niya na gamitin ang pera bilang ebidensya para sa motibo ng pagpatay, ngunit iginiit ni Ross na dapat itong ibigay sa pamilya ni Ray. Pagkabalik mula sa tavern ni Ernie, hinarap si Oscar ng isang lalaking may baril at hiningi ang kanyang wallet at relo. Sa halip, binaril ni Oscar ang lalaki. Kinabukasan, binisita ni Ross si Oscar at ipinaalam sa kanya na ang lalaking pinatay niya ay si Brash. Si Brash ay nauugnay sa isang gang na tinatawag na Parkside Killers, na pinamumunuan naman ni Throne. Habang naghahanda si Oscar na umalis, nakita niya si Andre sa kanyang pintuan. Napansin ni Oscar ang mga pasa sa mukha ni Andre at pinapasok siya sa loob. Kalaunan, nalaman niya na ang ama ni Andre ang may pananagutan sa pananakit sa bata. Dahil dito, umalis sila sa bahay para puntahan at kausapin ang ama ni Andre. Nanatili sa kotse si Andre at pumasok si Oscar sa loob ng tindahan, ngunit nilapitan ni Slay si Andre at pinilit itong sumakay sa kotse nito habang nakatutok ang baril. Is that your kid? What kid? Man, I don't see no kid out there, man. Right. Kalaunan ay napagtanto ni Oscar na nawawala si Andre at nagmamadaling lumabas. Nakita niya ito sakay ng kotse at dinadala sa kung saan, kaya sinundan niya ito. Dinala si Andre ni Slay sa hideout ni Throne. Pumasok si Oscar sa gusali at hiniling sa gang na pakawalan si Andre. Isang miyembro na nagngangalang Ghost ang nagbanta kay Oscar gamit ang baril, ngunit binunot ni Oscar ang kanyang baril at inulit ang kanyang hiling. I don't want no trouble. Bumunot muli si Ghost ng isa pang baril, kaya napilitan si Oscar na barilin ang gang. Inihayag ni Slay na naghihingalo, na hindi niya pinatay si Ray. Sinabi rin niya kay Oscar ang pangalan ng club kung saan nag-ooperate si Throne at ang kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, nakarinig si Oscar ng ingay at pumunta upang suriin ito, para lamang matagpuan si Mon na nakahiga sa kama at halos walang malay. Pinatay ni Oscar ang isa pang miyembro ng gang at kalaunan ay tumakas kasama sina Mon at Andre. It's me. Remember me? Inihatid ni Oscar si Mon sa tindahan, at sinabihan si Sue na dalhin si Mon sa ospital. Get her to the hospital. Keep her somewhere safe. They might be back. Thank you. Pansamantalang nanatili si Andre kay Oscar, habang naghahanda siya para sa kanyang susunod na hakbang. Pumunta si Oscar sa club kung saan nagsasaya si Throne at ang kanyang gang. Masusi niya itong pinagmamasdan, at sinundan ang isang miyembro na nagngangalang Drake nang tumungo ito sa banyo. Inatake ni Oscar si Drake at inutusan itong hikayatin ang ibang kasamahan na lumabas.
Nang tumanggi si Drake, kumuha si Oscar ng larawan at ipinadala ito kay Throne bilang banta. Dahil dito, lumabas sina Throne, at doon ay nagpakita si Oscar habang nakatutok ang baril kay Drake. Nangako si Oscar na hahayaan silang mabuhay, kung ihahayag nila kung sino ang pumatay kay Ray. Nakilala ni Throne si Oscar bilang isang dating pulis at nagpaputok ito sa kanya. Nagkaroon ng palitan ng putok, hanggang namatay si Drake sa kaguluhan habang nakatakas naman si Throne. Naiwan si Wack at binaril siya ni Oscar, habang patuloy na tinatanong sa kung sino ang pumatay kay Ray. Tell me what I want to know, and I'll call you an ambulance. Sa kasamaang palad, namatay si Wack nang hindi nakapagsalita kung sino ang salarin. Dumating ang pulisya sa pinangyarihan, kaya nagmamadaling tumakas si Oscar, itinapon ang kanyang jacket at baril sa basurahan. Pagdating sa bahay, nadatnan niya sina Perez at Ross, at inaanyayahan siya sa presinto. Tinanong nila siya tungkol sa pamamaril sa club at ipinakita ang kuha ng CCTV, kahit na hindi malinaw ang mga mukha. Gayunpaman, itinanggi ni Oscar ang pagkakasangkot sa insidente. Kinumpronta siya ni Perez tungkol sa perang natagpuan sa apartment ni Ray, pinaghihinalaan na binalak ni Oscar na kunin ito pagkatapos niyang patayin si Ray. Nagalit si Oscar at mariing itinanggi ang akusasyon. I'm gonna pretend you didn't just say that. I think we're done here. It's about goddamn time. Pagkatapos magtanong, hinatid ni Perez si Oscar pauwi at humingi ng tawad sa akusasyon na ginawa. Kalaunan sa bahay, nakatanggap si Oscar ng tawag mula kay Ross, na nagbunyag na nagtatago si Throne kasama ang isang babaeng nagngangalang Jasmine sa Chinatown. Okay, why are you telling me this? You didn't hear this from me, and we didn't have this conversation. Kinuha ni Oscar ang kanyang jacket at baril mula sa basurahan at pumunta sa address. Naghintay si Throne sa loob handang tambangan siya, ngunit naiwasan ni Oscar ang patibong. Biglang lumitaw si Perez at kinuha ang baril ni Oscar, ngunit lumabas si Throne mula sa likuran at binaril sina Oscar at Perez. Habang naghanda si Throne na tapusin ang pagpatay sa dalawa, lumitaw naman si Ross. Travis! Isiniwalat ni Ross na siya ang nag-set up kay Oscar. Si Ross ay pinsan ni Throne at pareho silang namamahagi ng mga droga. Sangkot si Ray sa gawain, ngunit napatay pagkatapos ng isang pagtatalo. Ang perang natagpuan sa bahay ay ang mga natanggap na bayad ni Ray mula sa trabaho. Dahil dito, binaril ni Perez si Throne, habang tinangka ni Ross na patayin si Perez, ngunit nauna siyang binaril ni Oscar. Nakaligtas sina Oscar at Perez sa proseso at tumawag sa pulisya. Sa ospital habang nagpapagaling si Oscar, isiniwalat ni Perez na isa siyang undercover at naghahanap ng ebidensya laban kina Ross at Archer. Isang araw, binisita ni Archer si Oscar at inimbitahan itong sumali sa kanilang operasyon ng pamamahagi ng droga, ngunit hindi sumagot si Oscar at hiniling sa kanyang nurse na ipasok siya sa loob. Sa isinagawang press con, nagsinungaling si Archer sa media, sinabing tinulungan ni Oscar si Ross sa paghuli kay Throne, ngunit napatay si Ross sa kaguluhan. Gayunpaman, nang ibigay niya ang mikropono kay Perez, pinabulaanan nito ang kanyang pahayag. What was spoken of here was far from the truth. I have some evidence. Isiniwalat ni Perez ang mga recording na palihim na ginawa ni Oscar habang nakikipag-usap si Archer sa kanya. Dahil dito, naaresto si Archer. Officers, take this amendment. What? Scott! Inanunsyo ni Perez na naibalik na si Oscar bilang officer in charge sa lugar. Makalipas ang ilang araw, makikitang naglalakad sina Oscar at Andre, at pumasok sa Kwan Grocery Store. Binati sila ni Sue at Moon at ipinakilala ni Oscar si Andre sa kanila. Sa puntong ito, nasulyapan ni Oscar na pumasok sa tindahan ang ama ni Andre at pinuntahan niya ito. Andre's your son, right? Sinabi ni Oscar sa lalaki na nasa kanya si Andre at mananatili muna ito sa kanya pansamantala, ngunit nagalit ang lalaki. Bago pa magkainitan ang pag-uusap, pumasok ang isang magnanakaw at tinutukan ng baril sina Sue at Moon para sa pera. Nilapitan siya ni Oscar at pinangaralan. Then back up! Habang ginagawa ito ni Oscar, nakikinig naman ang ama ni Andre at tila naging mabait ang dalawang lalaki.
kusang ibinigay ng magnanakaw ang kanyang baril kay Oscar, habang pumayag naman ang ama ni Andre na mananatili ang kanyang anak kay Oscar sa ngayon. Andre can stay with you. For now. Dahil dito, nagpasalamat sina Sue at Moon sa pagbabalik ni Oscar sa puwersa, dahil magiging tahimik na ang kanilang lugar. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.